Panindiya walang imposible, walang halina mga kababayan. Ano pang hinihintay, ang pag-asang para sa atin at sa ating mga kamay. Ilagay ang nararap sa ating lalawigan, kung tao'y may panindigan, kung pamilya ang pangalan. Hello, sunshine, hello. Ayan, muli pa, magandang. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kumusta ho kayo? Binaha ho ba kayo dito? O gano'n kataas ang baha? Ha? Gano'n kataas ang baha? May tanong na lang ako. Kayo ba ay sinabihan na mag-evacuate? O taas na mga kamay ng evacuate? O taas na mga kamay ng hindi nag-evacuate? Mas marami ang matigas ang ulo dito sa Barangay Boss. Bago po ang lahat, babatiin ko muna po ang akin po kaibigan, kumare, palakpakan po natin, Kapitana Priscilla Avila. Siyempre po, ang ating pong mga kagawad, Luisito Lipnica, Kagawad Alan Talento, Kagawad Nestor Dalida, Kagawad Carlito Robles, Kagawad Joanna Imperial, Kagawad Dennis Avellana, at ang aking pong kumpare, Kagawad Luis Urbano. At siyempre po, ang ating SK Chairman, Risa May Merilles. Nandito rin po, siyempre, palakpakan po natin. Nasa si Mayor. Mayor! Naliliitan ako kay Mayor. Palakpakan po natin. Mayor Godfrey Parale. Siyempre po, kung Mayor, meron ding Vice Mayor. Palakpakan po natin, Vice Mayor Connie Sarion. Palakpakan din po natin, unahin ko na, Councilor John Cureses, Councilor Benji Bandelaria. Siyempre po, si Kapitana Councilor Iya Aranceja. Dati pong ABC President, ngayon magiging konsihal. Palakpakan po natin, Councilor Peter Musa. At siyempre po, palakpakan natin, konsihala Lugin Orsini. At nandito po, luhay-luhay lang, ha? Luhay-luhay. Palakpakan po natin si Kuya Chris Urbano. Palakpakan po natin. Kami po ay hindi nangangampanya. Ha? Baka sabihin nyo, mga inanitan ito, nangangampanya na. Hindi pa po kampanyahan ngayon. Kami po ni Vice Governor Joseph at ni Congresswoman Rosemary umiikot para tingnan po ang kalagayan ng ating pong probinsya. Noong isang araw, actually bago po magundas, nandito po si Senator Robin Padilla. Lumipad sa dito, naka-chopper, inikot ang buong lalawigan ng Camarines Norte, dumiretso sa Camarines Sur at dumiretso sa Albay. Pagbalik po dito, nag-meeting kami sa Kapitolyo
Senator Robin, napakaswerte ng Camarines Norte. Sa totoo lang, napakaswerte. Alam niyo po, nakarating na ako na Santa Elena, ng Kapalonga, kanina po sa Basod, sa Panganiban, sa Paracale. Alam niyo po, walang eksaherasyon. Wala akong nakita kahit isang saging na natumba. Pero tignan niyo po, bakit ko ginagawang basihan ang saging? Kasi po ang saging, yan ang unang-unang natutumba kapag malakas ang hangin. Pero kung titignan ninyo, yung bagyo natin, walang hangin, pero sobra ang tubig. Tignan niyo po dito sa Daet, sobra ang tubig, halos lumubog po ang probinsya. Lalo-lalo na po itong Kapitolyo. Daet. Ngayon po, ako umiikot kasi gusto ko po kayong makausap. Dahil malaki po ang naging lesson sa akin itong bagyong ito. Alam niyo po, yung aral na natutunan ko, kailangan siguro i-share ko sa inyo. Dahil alam ko po, marami pang susunod na bagyo. Alam niyo po, nung araw ng bagyo, noon pong araw mismo, nagbandilyo kami. Nagbandilyo po ba dito, Kapitana? Nagbandilyo kami sa buong probinsya, umaga, tanghali, hanggang gabi. Dahil pagdating po ng alas 7, may advisory na po ang Malacanang ang sinasabi sa amin, forced evacuation. Ang kailangan, puwersahan na mag-evacuate ang mga tao. Alam niyo po, kung kititignan po namin na literal, pwede na namin kayong buhatin sa pilitan, pero hindi po namin ginawa. Ang ginawa namin, pakikiusap, pagpapaliwanag na kailangan nating lumikas. Ang masakit po, ang daming matigas ang ulo. Alam niyo po, meron tayong mga lugar, historically, lumulubog kahit sa ulan lamang. Kaya po, yung mga barangay na yon, binantayan po namin. Alam ninyo, binalik-balikan to the point na kailangan na po talagang sobrang pakikiusap para lamang sumunod sa amin. Ayaw pong sumunod, ayaw lumikas, may ilang dahilan. Unang dahilan, ayaw po namin lumikas paano ang gamit namin sa bahay. Pangalawang dahilan, ayaw namin lumikas paano yung alaga naming hayop. Alam niyo po, hindi namin pinilit. Pagdating po ng alas 10:30 ng gabi, nandyan po ako sa Kapitolyo. Yung ulan na akala mo mabubutas na ang yero, alam niyo po, doon dumating yung napakaraming tawag. Tawag, text, ultimo Facebook ang sinasabi, tulungan niyo kami sa Klolo, malulunod kami. Alam niyo po, hindi namin alam kung sinong uunahin sa dami ng tawag. Pamurangon, lalong-lalo na. Alam niyo po, nandiyan si PD. Sabi ni PD sa akin, Philippine Army nandyan din. Ang sabi po ni PD, dahil alam niyo po, yung mga pulis natin, halos ibinuwis po ang kanilang buhay, mag-respond lang sa humihingi ng tulong. May napasok po kaming barangay, pero may mga pasok kaming hindi na talaga kayang gawin. To the point na sabi ko nga po kay Colonel Villarosa, ang sabi po sa akin, ano po ang guidance ninyo dito sa mga barangay na ito? Doon po sa may bandang Binsons. Ang sabi ko, kung kaya niyong pasukin ninyo. Pero kung hindi kaya at alanganin kayo, huwag niyo kakong pipilitin. Dahil kakong ayokong mangyari yung nangyari sa Bulacan na kung saan pinilit nilang pasukin yung barangay, yung mga rescuers ang mga nalunod. Ayaw ko pong isubo yung buhay ng mga rescuers dahil alam ko meron din silang pamilya na nag-aantay sa kanilang bahay. Ngayon po, wala kaming nagawa. Ilang barangay na save, pero ilang barangay po pinagpasa Diyos ko na. Nasabi ko, Diyos ko, iligtas mo po mga kababayan ko. Nagdasal na lang po ako na ang sabi ko, Lord, itawid mo kami dito. Alam niyo po, ang daming nagpapanik. Iligtas mo kami, Governor, malulunod kami. Wala
po sa akin, wala pong namatay. Diyos ko, kako, maraming salamat. Tanong ko ulit, meron ba akong missing o mga nawawala? Sabi po sa akin, wala pong nawawala. Sabi ko, Diyos ko, maraming salamat. Pero ang masakit, nung tignan ko po yung lag ng mga humihingi ng tulong, alam niyo po, yun yung mga barangay na nung maliwanag pa at medyo umuulan lang, pinakikiusapan namin, binalik-balikan namin, ayaw lumikas, sila po yung talagang napakatigas ng ulo, sila po yung mga humihingi ng tulong. Ang masakit, kung kailan pa na halos dilubyo na, ang tubig lagpas tao, ang agos, hindi mo na alam, plus walang ilaw, ang lakas ng ulan, paano ka magre-responde? Kaya po ito ang lesson sa akin, na sana wala na sanang susunod na katulad ng Christine. Pero alam kong meron pang kasunod, dahil nakita nyo yung Christine, hindi pa lumalabas ng Pilipinas, meron na ulit pumapasok na Leon. Paglagpas ng Leon, ilang araw lang, nandito na naman, may Marcy na naman. Kaya po ang sa akin, sana, kung meron mang susunod, pero lagi ko pong sinasabi sa Panginoon, sana wala nang kasunod. Pero siguradong may kasunod. Dahil alam niyo po, meron ng tinatawag na climate change. Taas daw po ang kamay kung sino nakakaintindi ng climate change. Marami po ang nagsasabi, hindi raw totoo ang climate change. Sasabihin ko na po sa inyo, ang climate change ay hindi problema ng Pilipinas lang. Ang climate change ay problema ng mundo. Problema globally na madaling definisyon ng climate change. Yun pong mga lugar na dating hindi binabagyo na ngayon. Yung dating hindi binabaha, ngayon binabaha na. Na kung titignan niyo po, can you imagine yung Spain? Alam niyo po sa Europe, bihira umulan. Pero bakit nagbabaha ng Spain, nagbabaha ng France? Ultimo, can you imagine po ang Dubai bumaha? Ang Dubai po ay disyerto. Pero paano bumaha? Yan po ang epekto ng climate change. Kaya po ang sa amin, tignan ninyo, sasabihin ninyo, bakit anya itong bagyong nakaraan? Sobra anya. Alam niyo po, ang pag-aaral ng Pag-asa, yung 3 buwan na iuulan, ibinuhos po ni Christine sa loob lamang ng 12 oras. Yun po ang dahilan kung bakit talagang hindi tayo magkanda-ugaga sa lakas po ng ulan, kaya grabe po ang baha natin. Kaya po sana, mahal ko pong mga kabarangay dito sa Barangay 2, nakikiusap kami ni Vice Governor. Tandaan niyo po, ang responsibilidad at obligasyon namin, ang kaligtasan ng bawat isa, buhay ng bawat taga-Camarines Norte. Pero kung alam niyo po, kung ang obligasyon namin ay ang kaligtasan ninyo, meron kayong mas malaking responsibilidad at obligasyon sa sarili ninyo. Yan po yung siguruhin din ninyo na nasa ligtas kayong lugar sa panahon po ng kalamidad. Kaya po sana sa susunod, kapag naghingi kami o nakiusap kami sa inyo na lumikas dahil merong paparating na kalamidad, sana po sumunod tayo sa pakiusap ng gobyerno. Tandaan niyo po, napakahirap mag-responde. Kanina po, sa San Felipe ba o San Pascual? Sa Basod, ang nirereklamo rin ng kapitan doon, ang sabi niya sa akin, dito anya, nakakatawa ang mga kabarangay ko, saka nagsabing lilikas sila kung kailan mataas na po ang baha. Sana po, kung lilikas din lang tayo, sana yung medyo pa maayos pa ang panahon. Ang sa amin po, ang obligasyon namin kapag nandun kayo sa evacuation center, hindi kayo dapat magutom. Yun ang obligasyon po namin. Kaya po, yun po ang commitment namin. Hindi dapat magutom ang mga nasa evacuation evacuation center. Pero sana sa susunod, kung meron pang susunod,
sana po wag na tayong magtitigas-tigasan ng ulo. Yan po ay para sa kaligtasan din natin. Ngayon po, nandito kami. Alam niyo po, nagpapasalamat ako. Nung Lunes, nasa Senado po ako. Dadating po, ang dami pong tumutulong. Kanina, yung pinamigay namin sa basod, galing kay Senator Bongo. O, palakpakan po natin si Senator Bongo. Nanggaling din naman po, ayan, galing din po sa PAGCOR naman. Palakpakan po natin ang PAGCOR. Ngayon, ang dami pong dumarating galing sa DSWD. Palakpakan po natin ang DSWD. Ngayon, si Senator Padilla po, walang ginawa kung hindi makiusap sa DSWD. Dahil alam niyo po, lahat po ng tulong ay nasa Camarines Sur dahil nakakawawang-kawawa ang Camarines Sur. Pero ang sabi naman ni Senator, tinamaan din kami ng bagyo. Kaya palakpakan din po natin, Senator Robin Padilla. At ngayon po, alam niyo po, noong 2 days after ng bagyo, dumating si Presidente sa Camarines Sur. Pinatawag po kami, hindi lang po ako makalusot dahil bahamba doon sa San Fernando. Pero alam niyo po, si Presidente nagbigay ng 50 million pesos para sa Camarines Norte, para sa tulong na rin natin dito po sa ating pong relief operation. Ngayon po, meron tayong ipamimigay. Kaunti lang po yan. Yan siguro po, 2 araw, 3 araw, tapos na. Pero alam niyo po ba, merong isang bagay na para sa akin ay ayuda na marami sa atin ay hindi nakapansin. Alam niyo po, sa Camarines Sur ngayon, marami pa rin pong mga bahay ang nakalubog sa tubig. Sa Batangas, sa Lemery City, alam niyo po ang nakakatlungkot sa Lemery, yung mga bahay na mga second floor, yung pong mga 2-story, ang nakalabas na lang po yung second floor dahil natabunan po ng lupa yung first floor. Alam niyo po, kahapon, meron akong pinanonood na news. Alam niyo po, naghuhukay sila. Alam niyo po kung anong hinuhukay nila? Nagbabaka sakali sila na mahukay nila yung kotse nila, baka pwede pang pakinabangan. Ang nakakalungkot po kasi, nang pumasok po ang baha sa kanila, hindi nila naitakbo yung mga sasakyan, natabunan po yung kanilang mga sasakyan. Nakakaawa. Pero tingnan niyo po ang Camarines Norte. Tayo ngayon, balik tayo sa normal, parang walang nangyari. Pero sabi ko nga po, napakaswerte natin. Kaya po, yan pong mga ayuda na yan, ilang araw lang tapos na. Pero alam niyo po, para sa akin, ang pinakamalaking ayuda o tulong na natanggap natin, kasama po ako doon sa natanggap kong ayuda na yon. Yun po, yung tayo sa Camarines Norte, walang namatay, lahat tayo magligtas, lahat tayo maayos ang kalagayan, hindi katulad po ng ibang probinsya. Kaya sana po, mahal ko pong mga kabarangay dito sa Barangay 2. Ang lapit lang po, kung iglesia tayo, nandyan lang po ang kapilya, sumamba tayo. Kung tayo naman po ay Katoliko, sa bukas, Friday po, magsimba tayo. 1 oras lang ang misa. 1 oras na magpasalamat tayo sa Panginoon na tayo sa Camarines Norte po ipinag-adya ng Panginoon at humingi tayo ng blessing na sana kung meron pang darating pang mga kalamidad, patuloy tayong protektahan ng Panginoong Diyos. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat.